Simula nang makita natin itong taong to na mukhang hindi katiwa-tiwala ang muka at ang abilidad ng kanyang Devil Fruit na isang napakatibay na shield o pananggalang, ay na-curious na ako kung gaano ba talaga kalakas ang Devil Fruit nitong si Bartholomew. Gaano nga ba kalakas o katibay ang Bari-Bari Nomi o Barrier Fruit? Ano ang kwento sa likod ng Devil Fruit na to? Yan ang alamin natin. Pero bago yan mga katambay, kung gusto mo ng mga gantong content, mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. Napakahalaga po ng mga like nyo para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin? Let's go! Ang Bari-Bari Nomi ay isang Paramecia type na Devil Fruit. Etymology tayo o ang pinagsimulan ng salita nito. Ang Bari ay nanggaling sa salitang barya ng Japanese. Ito yung tawag nila sa barrier. Sa translation ng beast o Funimation, ang tawag nila ay Barrier Fruit. At sa dub naman nito ay Bari-Bari Fruit. Kung matatanong nyo kung ano ang Paramecia, dahil nga Paramecia to, ang Paramecia ay isang type ng Devil Fruit na common o madalas ng uri ng mga Devil Fruit na makikita natin sa One Piece. Yung mga gantong uri ng Devil Fruit ay nakakapagbigay sa mga user nito ng isang pambihirang kapangyarihan. Hindi lang pambihira, kundi weird minsan. Isa na dito yung kay Labagi at Robin. Sabihin na natin na parang out of this world na yung kapangyarihan. Yan yung Paramecia. Kung baga kay Oda Sensei ay parang bahala na kung anong maisip. Anyway, ang Bari-Bari Nomi o Barrier Fruit ay nagagawa nga ng user nito na maglabas ng isang barrier o pananggalang na napakatibay. Sa anime at manga na ipakita na yung unang user nito. Ito nga ay si Kurosumi Semimaru na nakita nga natin noon sa Wano, nakasama nila Orochi o sabihin na natin kamag-anak niya. Doon nga pinakita niya kung gaano kalakas yung barrier, kahit na si Oden na napakalakas na samurai hindi masira yon. At ngayon nga ang user nito ay si Bartholomew na nakita natin sa Dressrosa arc, ang isa sa mga paborito kong karakter sa One Piece. Kung may fanbase na maituturing sa loob ng anime na One Piece, yung Barto Club ang pinaka number 1. Bakit? Doon pa lang sa barko nila makikita na natin, at sa pinakaloob nito may mga wanted poster sila na kahit tayo 'di ba na mga fans meron tayo niyan. Si Bartholomew yung nagre-representa sa atin. Okay, may dalawa tayong tutukuyin sa video natin ngayon, ang lakas at ang kahinaan ng Devil Fruit na to. Simulan natin sa lakas nito. Nagagawa ni Bartholomew na maglabas ng mga barrier. Iba-iba minsan yung nilalabas niya. Transparent o talagang mukhang makapal yung barrier. Minsan nga parang salamin lang. At nagagawa niya to nang nakakross yung kamay niya at daliri niya. Habang nakakross yan, walang nakakabasag sa barrier ni Bartholomew kahit nasa likod man yan o sa harap. Sa sobrang tibay nito, parang pumapantay ito doon sa diamond ability ni Josu ng Whitebeard Pirates. Lahat naman tayo panigurado na napanood na yung buong arc ng Dressrosa. Nakita natin doon yung paglaban ni Bartholomew. Yung barrier niya na to, nakakayanan yung mga atake ng isa sa mga alagad ni Doflamingo na si Dellinger, na isa sa mga pinakamalakas na tauhan ni Doflamingo. Kahit na anong atake ang gawin nito, wala, hindi tumatalab doon sa barrier. Isa pa dito, si Gladius, walang panama yung bomba niya. Ang King Punch ni King Elisabelo, sobrang lakas niyan, hindi din nabasag yung barrier ni Bartholomew. Sama mo pa dito yung mabilis na atake ni Hakuba, ang alter ego ni Cavendish. Ang Birdcage na gawa ni Doflamingo, napipigilan din ang barrier kahit paunti-unti. Pero ito, ang pinaka nagpataas talaga sa value ng Bari-Bari Nomi. Yung atake ni Oden, hindi din tumatalab sa Bari-Bari Nomi. Partida ha. Yung atake na yan ni Oden, nakakapagpatumba ng Mountain God at umaaray pa dito si Kaido. Pag inaatake siya ni Oden, napakatibay na ng balat ni Kaido niyan. Pero wala lang yung atake ni Oden sa tatag ng Bari-Bari Nomi na to. Hindi lang naman pang depensa nagagamit yung Bari-Bari Fruit na to. Pwede din siyang pang-opensa na ginagawa nga nitong si Bartholomew. Ginagawa niyang parang solid na bagay sa kamay niya at pinanga-atake niya ito sa kalaban niya. Siyempre dahil idol niya si Luffy, ang pinakamalakas na atake niya ay itong Bari-Bari no Pistol na kinopya nga niya sa Gomu Gomu no Pistol ni Luffy. Kaya kung palakasan sa opensa at patibayan ng depensa, walang tatalo dito sa Bari-Bari Nomi. Pero may kahinaan nga ba ang Bari-Bari Nomi? Oo, meron mga katambay. Hindi pa tukoy kung may limit ba yung kayang damahin na damage ng barrier na ginagawa ni Bartholomew. Kaya kahit napakatibay nito, may kahinaan pa din yung Devil Fruit na to. Isa na dito ang hindi pagiging soundproof ng barrier. Hindi nga daw kayang harangan nito yung weird na atake na ginagawa ni Diamante. Isa pa sa mga limitasyon ng Devil Fruit na to ay isang beses lang sa isang pagkakataon yung kayang ilabas na barrier ni Bartholomew. Kunyari pag naglabas siya ng isang barrier, yun na yun. Siya na ang bahala kung paanong style yung gagawin niya sa barrier at may limit doon kung gaano kahaba o kalayo yung kayang abutin ng barrier niya.
Example dito, yung malaking kamay na pinakawala ni Pika nun, hindi niya kayang tumbasan yung ganong kalaking kamay sa ilalabas niyang barrier. Yung barrier din na nalilikha ni Bartholomew ay kaya din mapagalaw, hindi ito nakapix kung saan nakatayo si Bartholomew. Example dito, yung bird cage, di ba pinipigilan nila nun na lumiit yon? Hindi nga mapigilan dito ni Bartholomew yung bird cage dahil tinutulak siya nito. At ang huli ay hindi binibigyan ng Devil Fruit yung user neto ng superhuman durability o para patatagin din yung user. Hindi ibig sabihin na nakakain si Bartholomew ng Devil Fruit ay superhuman na din siya. Hindi. Ibig sabihin, pag napasok yung barrier ni Bartholomew, yari na siya. Pwede siyang mapuruhan kung may aatake sa kanya. Pero talaga naman na lahat ng Devil Fruit ay may limitation, kaya normal lang yung ganto. Trivia tayo, yung pag-cross sign ni Bartholomew pag nagpapalabas siya ng barrier ay isang karaniwang gesture sa Japan na parang pang-repel o pang-taboy sa mga masasamang gawain o salita. Kung baga, pag may sinabi ka o ginawa na kung anong masamang bagay ay pag naka-cross sign nga daw na ganyan ay pwedeng ma-repel. O hindi tablan yung naka-cross sign na ganyan. O pwedeng yung sinabi o ginawa ng tao na yon ay babalik sa kanya. Pero bagamat nasabi natin ang mga pambihirang kakayahan na taglay ni Bartholomew ay may tanong pa rin tayo dahil sa mga nagdaang chapter nga ay alam natin na itong si Shanks ay inaccept yung hamon ni Barto. Dahil nga 'di ba sinugod nito yung teritoryo ni Shanks at naabutan pa nila doon yung Barto Club. Natalo at nagulpi nga doon sila Bartholomew nitong Red Hair Pirates. At dahil diyan napatanong tayo na paano natalo at nawasak ni Shanks ang napakatibay na barrier ni Bartholomew na hindi kayang wasakin ng ibang pirata lalo na itong napakalakas na si Oden. Siguro dito na din natin marirealize na mas malakas na din talaga si Shanks kay Oden pagdating sa conquerors at puwersang dapat ibigay para masira ang napakatibay na barrier na gawa ng Bari-Bari Nomi. Pero hindi pa rin natin dapat sukuan si Bartholomew dahil para sa akin isang lesson to para kay Barto na kailangan niya pang magpalakas at siguro hindi pa talaga niya nakakamit yung full potential ng barrier. At sure ako na makikita natin yan sa mga future na labanan sa One Piece. Abang lang tayo. Kayo mga katambay, ano pa ang gusto nyong isunod natin ng mga Devil Fruit? Comment nyo lang sa baba at gagawa natin yan ng video para sa inyo. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!